Nagja-jacket ako kasi mahangin, malamig. May bagyo kasi. Kaya ito ang costume ko ngayon. Ngunit ganun pa man, tuloy-tuloy pa rin tayo upang sagutin ang mga tanong. Kasi mayroong isang ginang na nagtatanong. Kasi nahihirapan na sa kanyang anak yung kumbaga sumasakit ang kanyang kalooban dahil yung anak niya wala nang pakialam. Bakit ganyan? No? Sobrang dami na talaga ngayon nga na ganyan ang problema ng mga mommy, mga daddy. Talagang apektado ako sa naramdaman ng kapatid. Kasi kahit dito sa amin nakikita ko yun yung mga bata na wala nang pakialam sa mga magulang. Pag uwi galing school, nako, tapon lang yung mga gamit. Tapos agad-agad cellphone yan. Nako. Kaya alam ko nararamdaman ng mga magulang na ganyan. Minsan naman, pagpasok po ng bahay, "Hi ma, hi pa." Yun lang ang maririnig mo. Katapos, ayun, cellphone naman ulit. Ang laging kausap yung mga kalaro niya sa ML. Minsan nga nagmumurahan pa. Pero kapatid, dapat ilabas mo kung ano ang nasa puso mo. Pero, huwag kang magalit. Kailangan pigilan mo ang emotion. Masyado ka lang kasi nag-alala. Hindi naman yan nawawala ang anak mo. Naliligaw lang sa mundo ng cellphone. Kasi alam mo na ngayon, nasa panahon na tayo ng computer age, tama ba? Normal lang yan kapatid na masasaktan tayo. Pero mas masakit kung magtatago ka ng hinanakit sa anak mo sa iyong dibdib. Kaya ang dapat mong gawin, kausapin mo palagi ng malumanay. Huwag kang high blood. Minsan kasi kayo din pag nagsasalita sa anak, pang akala mo may malaking kasalanan. Minsan din kasi kayong mga magulang, kapag nag-utos sa mga anak ninyo, ay naku, talaga ng parang bratatatat ang bunganga. Kaya yun, lalo tuloy tumitigas ang ulo ng anak ninyo. Mag-react ka. Pinagawa mo yan ano? Alam nyo, para naman hindi titigas yung ulo ng anak ninyo at hindi rin kayo masasaktan, kausapin ninyo ng may pagmamahal. Aww. Hindi yung binubulyawan nyo palagi. Talaga namang dididmahin kayo. Tapos magdadrama din kayo, nasasaktan kayo. Kung gusto mo din magdrama, edi sagad mo na. Sabihin mo, "Anak, alam mo ba nung sanggol ka pa, lagi akong napupuyat. Nag-aalala ako palagi pag umiiyak ka. Tsaka, pag nauubusan ka ng gatas, pupunta pa ako sa kapitbahay. Sasabihin ko, Marie, sino bang mauutangan dito ng 5-6? Wala ng gatas ang anak ko." Alam mo ba, kung sanggol ka pa, 2 oras lang ang tulog ko. Okay lang. Masulyapan lang kita. Maalis agad ang pagod ko. O di ba ngingiti-ngiti na yan siya? Aww. Tapos, doon mo na siseryosohin. Pero ngayong malaki ka na, nahirapan akong tanggapin ang pagbabago. 12 hours akong nagtatrabaho. Pag uwi ko, "Ma, tayong pera. Ma, pagluto mo ako. Ma, laban ng damit ko."
sa'yo. Alam mo ba yung nakakapagod? Yung parang estranghero na ang turing mo sa sarili mong ina. Yung cellphone mo. Mahaba pang kwento mo doon kay sa akin. Pero nak, hindi ako galit sa'yo. Namimiss lang kita. Kasi nak, darating ang araw na mamimiss mo ko. Pero wala na ako sa tabi mo. Kaya habang nandito pa ako, sana lagi kitang makausap. O diba, pak na pak. Kaya mga magulang, comment na kayo dyan kung tinamaan kayo, kung nakaka-relate kayo. At sa mga anak naman na nakapanood nito, kung nakarelate ka, mag-comment ka rin. Sabihin mo, Ma, Pa, sorry. Hindi tapos. Everybody happy. Kaya kung nais mong makarinig ng iba't ibang kwento tuwing linggo, palo mo na, pumindot ka na, para lagi tayong magkasama. At ito si Ka Freddy na magsasabi, masayang gabi po sa inyong lahat.